Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang inyong lingkod sa palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko, kapatid na Silbert Donduyano Sr., kasama ang mga kapatid sa technical side, kasama ang Radio Manda ni Luod, kasama ang Radio Mantak sa Ilumba at ating paunang paggalang sa ating ama, sa ating istasyon, Station Manager Edgar Dagumo, kasama ang buong staff ng RMN Dipolog. Hindi na lang natin papangalanan, okay, ating paggalang sa kanilang lahat. At sa inyong mga nakikinig ngayon sa radio, both AM, FM band sa RMN Dipolog at sa yung nanonood, no? Kayong nanonood sa live stream ng RMN Dipolog, aking paggalang sa inyong lahat. Okay. At syempre, huwag nating kalimutan ang ating paggalang, no? Sa ating ama ng ating Diocese of Dipolog, Most Reverend Severo Caermari, kasama ang buong mga kaparian sa Diocese of Dipolog, no, na tumulong sa ating mahal na obispo, no, sa gawaing pastoral. Okay, happy Lord's Day sa lahat. Okay, since buwan ng Rosario pa rin tayo, okay, October 29. So ating ipagpatuloy ang ating pagtalakay tungkol sa Rosario. Sa nakaraang programa natin, no, last Sunday, ating tinalakay ang ano ba yun, no? Parang kalimutan ko. Okay. No? Yung pagkaina ng lahat, no, ni Mama Mary. Dahil tayo mga Katoliko naniniwala na si Mary, ina ng ating Panginoon, ay ang ating spiritual mother. Hindi papayag ang Diyos na kung may hari sa kanyang kaharian, meron ding queen. At ina natin ang queen na ito, no? Siguro hindi na natin matalakay yung iba pang mga nasa rosaryo natin, no? Dahil tatapusin natin ito ngayon, no? Dahil next program natin, next Sunday, okay, November na, no? Month of November na. So kahit na hindi natin matalakay lahat, no, at least may na pulo tayo, no, sa mga nakaraang programa natin na ang Roman Catholic Church ay may very strong, no? Okay, matibay na argumento, matibay na dahilan kung bakit si Mary ginawa nating intercessor, na makatulong siya sa atin doon sa langit sa kaniyang ginatawag nating motherly intercession, no? Motherly care, no? At
hindi naniniwala ang mga kapatid nating hindi mga Katoliko o mga Katoliko na lumabas na at sumama sa iba-ibang sekta na tatag lang ng tao. Okay. Now, dapat nating alamin ang mga pwede natin itong tawaging kaalaman o wisdom, no, ng Katoliko, no? Ang mga sagot, mga paliwanag natin na yon ang tinukoy nating liwanag. Okay. Ngayon, tatalakayan natin itong nasa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21. Kung hindi ako nagkakamali, no? Kapitulo 21 ba yun? Okay. Sandali, no? Hindi Kapitulo 21. Apokalipsis, sandali. 11, okay? Revelation chapter 11 verse, anong verse? Okay. Verse 19, yes. Book of Revelation chapter 20, I'm sorry. Okay. Bakit palaging mali? Pagbigkas. Okay. Siguro, nang dahil sa nagmamadali tayo. Okay. Dahil, okay, nakapos tayo sa oras. Okay. Muntik tayong malate. Okay. Okay. So, Revelation chapter 11 verse 19. Actually, no, mga kapatid at mga magulang, itong talatang ito, karugtong nito ang chapter 12. Okay. At nang nasulat ito ng mga writers o itong Revelation, sinulat ito ni Juan, di ba? May revelasyon ng Panginoon sa kanya na pinasulat sa kanya ng Panginoon. At tatandaan natin, sa pagsulat ni Apostol Juan nito, wala itong chapter. Hindi ito linagyan ng chapter 12, chapter 1, verse 1. Wala. Okay. Sa nalaman natin, tungkol sa pagkabuo nitong scripture natin, mga huling Kristiyano na ang naglagay nito ng chapter at verses. Yung mga numero ba na nilagay para madali nating matandaan. Kagaya sa mga libro natin sa batas, yung mga lawyers natin, yung mga libro nila, di ba? Linagyan ng mga numero. Yung mga article, yan ganyan. Section 1, ganyan. May numero. Bakit linagyan ng numero? Para madaling matandaan. Madaling makot. Di ba? Ganyan din ang ating Biblia. Pero nang nasulat ito ng mga writers, katulad ng mga apostol, propeta, wala ito nalagyan nila ng mga ganito, yung numero. May tinatawag tayong pag-develop kasi, no? Hindi kasi sa simula fully develop ang simbahan natin. Kahit na anong mga grupo, anong mga organisasyon, no? May paglago. At biblical naman ito. Mababasa natin itong paglago na hula sa Daniel chapter 12 verse 4 kung hindi ako nakalimot. Daniel 12:4 na darating ang panahon na lalago ang kaalaman. So, yung mga anti-Catholic na gamitin nila yung argumento na bakit Roman Catholic Church ang totoong iglesia na kung ikumpara ito sa iglesia na nasimula ng Panginoon sa Biblia, hindi ganito. Di ba? Sabi nila, yung papacy,
yung organized system sa pag-aaral. Yung may eskwelahan na at may ilang taon na mag-aaral at tapos graduate. Hindi ganito sa panahon ng mga apostol. Yung pinili ni Kristo ang kaniyang mga disipulo na naging mga apostol, walang eskwelahan noon sa kanila. Talagang ina-appoint diretso ng Panginoon ang pinili niyang mga unang teachers. Ang mga apostol. Hindi sinabing nag-aaral muna sila, no? ng 12 years or 21 years. Walang ganon. Diretsong pinili. Hindi pa organize ang training. Hindi katulad ngayon na may pag-aaral na tayo sa eskwelahan. Di ba? So, kapag ganyang mangangaral ang mangangaral sa inyo na yung babatikusin ng Roman Catholic Church sa kanyang mga development, halimbawa, yung tinatawag nating universal pastor o universal pastor na tinatawag nating Pope o Papa. Hindi ganito sa simula. Diba? Nang tinawag ni Kristo si Apostol Pedro na maging holder of the keys. Ano ba ang ibig sabihin ng humawak ng susi? Prime Minister. Second in command to the King. Vicar of Jesus Christ. Representative of Jesus Christ. Nang sinabi ni Kristo ni Apostol Pedro, Pedro, ibibigay ko sa inyo o ipahawak ko sa inyo ang mga susi ng kaharian. Ano man ang ipagbawal at ipahintulot ninyo, ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit. Di ba? Ang posisyon ni Pedro ay isang representative of Jesus Christ. Dahil yung kapangyarihan sa pagpahintulot at pagbabawal, ikapangyarihan ito sa Panginoon na pinahawak niya kay Pedro, na ang ibig sabihin ay ginawa niyang representative si Pedro. Bakit nangangailangan ng representative? Dahil hindi kasi palaging makikita ang pagka-leader ng Panginoong Jesucristo sa mundo. At saka kapag sinabi nating samahan, merong leader iyan. At ang leader, supreme leader ay si Jesus Christ. Pero hindi mamalagi ang kanyang personal presence, visible presence. Kaya dapat may representative siyang pipiliin. At Roman Catholic Church lang ang nangangaral ng ganito. Yung ibang mga samahan na Biblia din ang ginamit, hindi sila nangangaral na si Jesus Christ ay may representative dito sa mundo. Di ba? Iiwas sila. Di ba? Only the Roman Catholic Church ang nangangaral na si Jesus Christ, ang supreme head ng iglesia, ay namimili ng representative niya. Mahalaga po na may representative ang isang samahan o isang kaharian. Ang leader, no? Even sa local government natin, sa gobyerno natin, sa ating City of Dipolog, may mayor tayo at may vice mayor. Di ba yung vice mayor ang mag-represent sa mayor kung wala ang visible presence ng mayor? Di ba? Ganon din sa province natin. Ang governor, may vice governor. Bakit may vice governor? Dahil kung wala ang visible presence, personal presence ng governor, ang mag-represent sa governor ay yung vice governor. Si Kristo pa ang hindi marunong mamili kapag hindi makikita ang kaniyang personal o visible presence. Hindi siya namimili, hindi siya marunong mamimili ng isang representative na gagawa sa isang office o katungkulan ng pagka-leader. Natalakay na natin ito
ng ang topiko natin yung tungkol sa Pope. Tungkol kay Pedro. Bakit napag-usapan natin ngayon ito? No? Na iba ang paksa natin, no? Dahil kasama ito sa pagpapaliwanag yung authority sa Roman Catholic Church, mga kapatid at mga magulang, na sasabihin ko sa inyo, dahil ang Roman Catholic Church ang may representative of Jesus Christ, iyon ang office ng Pope. Sigurado tayong hindi ito magkakamali sa mga aral nito. At wag po nating iisipin na ang mga aral lahat ng simbahan o iglesia ng Panginoong Jesucristo, explicit ito lahat sa Scripture, no? Hindi po nangangaral ang mga apostol sa Biblia na ang lahat explicit. Ibig sabihin, mababasa lahat ng letra por letra, no? Katulad nito, itong Revelation chapter 11 verse 19. May sinabi dito, may sinabing statement o salita nito na tumukoy sa yung Ark of the Covenant. Ark. Okay. Sino ba ang Ark o Arka ang tinukoy nito? No? Revelation chapter 11 verse 19. No? Matandaan natin sa Old Testament o matandang tipan, ang mga Israelitas noon o particularmente si Moses, pinagawa ng Diyos ng isang kaban o ark. Di ba? Na doon sa kaban ilagay yung bato na nasulat yung salita ng Diyos, yung Ten Commandments, yung salita ng Diyos na sulat sa isang bato at ilinagay sa kaban o arka na yaon, di ba? At ito'y pinaparada nila. Pinoprosesyon ito panahon ni King David, di ba? Sa 2 Samuel 6. At ang taong pinagawa nito direktamente ng Diyos na bababasa natin sa Biblia ay si Moises. Di ba? Oo. Yung Old Ark of the Covenant na nandun ilinagay yung bato na doon nakasulat ang salita ng Diyos, yung utos niya. Di ba? Oh. At sa bagong tipan, ang tinukoy na ark o kaban ay isang persona at ito'y tumukoy ni Mama Mary. Ito na, no? Ito na ang tinukoy nating fulfillment sa sinabi ko kanina na si Mary ang new Ark of the Covenant. Bakit inahalin tulad si Mary sa Ark? Inahalin tulad si Mary sa Ark o kaban dahil yung salita ng Diyos na personal, ang ating Panginoong Jesucristo, ipumasok sa sinapupunan o sa tiyan ni Mary. Di ba? So, ibig sabihin, yung Word of God na person o personal, dapat ang kaban nito isang personal din. Di ba? Kung si Kristo, personal Word of God, saan ba mababasa natin na si Kristo ay personal Word of God? John chapter 1 verse 1 to 2. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ibig sabihin, with God the Father. And then, yung Word, God din. Di ba? God. Sino ba itong Word na Diyos? Si Jesus Christ, no? Sa verse 14,
very clear, malinaw na ang salita na Diyos naging tao o was made flesh, verse 14. John 1 verse 14. So, malinaw na ang tinukoy na salita ng Diyos, na Diyos din, batay sa talata, John chapter 1 verse 1, ang ating Panginoong Jesucristo dahil siya ang Diyos na naging tao. Di ba? At dahil personal word si Jesus, so dapat ang kaban din niya dahil yung salita ng Diyos may kaban o may may ark na doon ipapasok ito. Di ba? Okay. So, wag niyong kalimutan. Yung Old Ark of the Covenant, sa loob niyon, nandun ang salita ng Diyos. Yung 10 Commandments na nakaukit, no, sa bato. So, wag niyong kalimutan, ang salita ng Diyos may, sa Bisaya pa, sudlanan. Oh. Yung tinawag na Ark. Old Ark of the Covenant. So, sa New Testament, ang fulfillment o katuparan nitong salita ng Diyos ay personal mismo si Jesus Christ. Dahil siya ang personal Word of God. Nasa kay Kristo kasi ang kaligtasan. Di ba mga kapatid at mga magulang? So, dahil naging person o naging persona ang salita ng Diyos na si Jesus Christ, so dapat ang kaban din niya o ang ark din na doon siya ipasok, personal din. Wala pong ibang tinukoy si Mary dahil sa sinapupunan o sa tiyan ni Mary, pumasok ang ating Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos na Diyos din. Di ba? So si Mary ang new Ark of the Covenant. Personal Ark. So, at very sure tayo dahil binanggit dito sa chapter 11 verse 19 ng Book of Revelation ng Ark at hindi ito ang Old Ark of the Covenant. Ano ba ang ating patunay? Dahil sa next verse na may ilinagay na chapter 12 na actually hindi ito ganito sa pagkasulat. Nakadugtong ra ito, no? Ibig sabihin, itong chapter 11 verse 19 na binanggit ang ark o kaban na ang ating tinukoy nito ay si Mary. No? Dahil ang verse 19, hindi ito linagyan ng verse 19, no? At chapter sa pagkasulat ni Juan nito, di ba? Ibig sabihin, karugtong lang ito sa chapter 12 verse 1. Dahil hindi ito linagyan ng chapter nang nasulat ito. So karugtong lang ang chapter 11 verse 19 at itong chapter 12 verse 1. Kung babasahin natin ang verse 1 hanggang 5, ang tinukoy na ark ay isang babae, woman. At natalakay natin ito na si Jesus Christ, ang tinukoy niya na woman is si Mary. So therefore, malinaw na ang Catholic exegesis tumukoy na ang New Ark of the Covenant si Mary. Bakit tinalakay natin ito sa buwan ng Rosaryo? Dahil nasa Rosaryo, inulit-ulit natin ang pagka-New Ark of the Covenant ni Mary. Di ba yung salita ni Arka ka sa kasabutan, pray for us. Di ba? So, Katoliko lang ang nangaral ito, mga kapatid at mga magulang. Bakit hindi ito pinangaral ng mga ibang pastor? Nasa tunay na iglesia ang buong katotohanan malalaman natin. Sa mga samahan na tatag lang ng tao, meron silang truth dahil ginamit din nila ang Biblia, pero hindi nila naturo ang buong katotohanan tungkol sa Christianity. Nasa tunay na iglesia lang, natatag ng Panginoon, malalaman natin ang buong katotohanan. So, wala na po tayong oras. Okay? Dapat sanang i-expound natin ito ng maigi. Pero wala na tayong oras. So, hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid ninyo, kapatid na Silbert Tundoyano, sa ngalan ng Ama,
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN. New Tide White and Bright, Tide White and Bright, murag bago ang sinina.